Pag tayo po ay nabubuhay sa glory, at tayo nabubuhay sa signs and wonders and miracles, at tayo lumaki sa power at supernatural, and we decided to follow the Lord come what may, thick and thin, night or day, alone or in the company of many. At panay po tayong cast-out ng mga demonyo. See to it na hindi ka alis sa spirit. Dahil once na naging lazy ka, nagpasya kang mawala sa spirit kahit minuto lang, it will affect you. Dahil nag-iintay lang si Satan at ang mga witches na nag-oorasyon laban sa atin 24/7 na mawala ka sa spirit. Hindi ka naman mapuposes, hindi ka pa niya matatalo, but you will be disturbed. Hindi niya napansin yung mga bishop at pastor na maitino nag-backslide, tinorment ng mga demonyo. Wala silang power. Gumante. Do you get that? Yun ang natutuhan ko sa Lord. At hindi lang ako yung natuturian lahat ng mga apostle, ng mga lingkod ng Diyos. We don't want to get out of the Spirit. Maaari kaming tumawa, magbiro, but we see to it, we are in the Spirit. Ang ibig sabihin, we maintain the purity of our heart. We maintain our prayer life. We maintain our intimacy with the Lord, and we maintain our obedience to God. We don't want to get out of the will of the Father. We always stay in the will of God. Nakita niyo si Samson, mighty. Nakipaglaro kay Delilah. Ano nangyari? Ayun, binulag siya, ginawang alipin ng Philistine. Ganun lang po ang simpleng istorya. Si David, nawala sa spirit. Nagpul kay Bathsheba, nag-create ng kasalanang murder. Ayun yung suffering niya. Marang hindi to alam ng marami. Alam niyo si King David, he betrayed the Lord. Kaya lang, magandang lang kay King David, yung humility niya. Pero malaki kasalanan ni King David sa Diyos. Sobrang laki. Kaya lang talagang minahal niya ang Lord. Hindi niya intention yun. Kaya lang, ang point ko rito, huwag kang mawala sa spirit. Pag nagsimula ka makipagrelasyon sa Lord in a very intimate, unique way, pinagpaguran mo yan. 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, you walk with the Lord. With the integrity of the heart. Magkamali ka lang minsan pabayaan si Jesus sa communion mo sa isang araw. Yan ang simula ng sin. Sin begin when you neglect Jesus. Negligence of Jesus Christ, your intimacy and personal communion with Him is the result of sin. Hindi ka pa backslider in a very tangible manner, nakita ng lahat. Pero sa puso mo, nagsisimula na ang lukewarmness. Hindi naman bigla ang backsliding eh. Pakunti-kunti. Now watch this. Kung lumakad ka with the Lord for 20 years, 25 years, siya ang priority mo. Pinupulpil mo ang first commandment, ano man ang mangyari. Kagaya ng sinasabi ko, kahit puyat ako pagod saan man ako pumunta sa buong mundo, hindi ako pwedeng tumulog at gumising na hindi nagpipray. Hindi ko ginajustify, puyat ako pagod, wala akong tulog. I see to it na ako'y magpipray bago tumulog at paggising ko kahit wala akong tulog, magpipray ako. Ito kasi ang totoo eh. You walk with the Lord for 15 years, 20-25. But once na naging careless ka, yung personal communion mo sa Lord, pinabayaan mo, ang hirap bumalik. You must lose that 15 years, 20 years, 25 years ng ganun kadali. At hindi ka pwedeng bumalik kaagad na i-enjoy mo yung ganung privilege na nilakaran mo for 15, 20, and 25 years or even upward. Hindi nyo napansin ang Mark 12:30, walang sinabing time, panahon. Ang sabi lang doon, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and all your strength. It's alive.